chapter 10. Let's read verse 14 until 17, please. Okay, so please follow as I read. In verse 14, it says here, "How then shall they call on him in whom they have not heard or believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard?" We'll just pray first before we'll continue. Lord God, maraming salamat po sa hapong ito at sa service, Panginoon, at sa paghayag ng inyong salita, Panginoon. Manan, dumawatak ititulong mo po Diyos ta han nga asi-asi ti agtakder ito pulpit ni Pastor Apo. Kat jay mensahe Apo Diyos nga kayat mo nga ipaay kadagiti kakabsat through me Apo Diyos kat maidanon kumakanyada. Thank you so much Lord for saving our souls at sa pagdagdag mo amin sa amin Panginoon sa ministry sa aming simbahan Panginoon. Salamat po sa mga disciples nandito, sa mga bisita namin. Patawad Lord sa aming makasal na gawa. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Please be seated. Let me just acknowledge yung presensya ni Ma'am Mana. Teacher day. Thank you Ma'am for coming. Siya ang teacher ng mga pinsang ko sa San Vicente nung araw. Kilala niya silang magkakapatid. Igid ti apelido damot lang dagijay. Thank you for coming Ma'am. She was very happy. Itatay in-approach ko piman. Ta nakadanon dito simbaan tayo. Kailyak ang taga Mountain Province. And so our topic this afternoon is factors to consider in discipleship. Duwa lang banag ti nailistak nito and I hope maging blessing sa bawat isa. Sabi sa verse 14, "How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard?" So kailangan talaga ng manggagawa ng Panginoon para maihayag itong salita ng Diyos. Hindi tayo yung nakaupo lang or walang ginagawa as Christians or as believers. Meron tayong gagampanan na trabaho. And how shall they hear without a preacher? So kailangan talaga ng magiting na preacher sa ating kapanahunan. Ano po? In verse 15, "And how shall they preach except they be sent? As it is written," ito yung address ng Bible sa isang manggagawa ng Panginoon. How beautiful. Walang beautiful na pangit, no po? Maganda, guwapo, no? "How beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace." Kahit na kalyo-kalyo yung sapatos mo or yung paa mo, ay beautiful pa rin yan sa itiimatang ni Apo Diyos. And bring glad tidings of good things. Actually, ang paa ng manggagawa ng Panginoon talagang hindi mo ma-appreciate kasi maraming kalyo. Yet, we thank God for this encouragement kasi sabi ng Biblia, how beautiful ang paa ng manggagawa ng Panginoon. And so in verse 16, says here, "But they have not all obeyed the gospel. For Isaiah saith, Lord, who hath believed our report?" Dagijay Hudyo, anong araw ay maraming hindi ayaw maniwala. We're still waiting for the Messiah to come. And so we thank God na open yung ebanghelyo sa mga Gentiles na katulad natin. And we thank God kasi mas maraming hintil ang nag-accept or nag-welcome sa ebanghelyo ng Panginoon. And so, in verse 17, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So makita natin dito, yung una ay andun yung presentation ng ebanghelyo. At here comes verse 17 which says, lumalago ang pananampalataya ng isang
na-save, naligtas nung nakikinig na ng Word of God. So, here comes yung ginagawa natin, which is discipleship, a series of lessons na ipinapahayag natin sa ating mga disciples. So, we must take God's message of salvation to others so that they can respond to the good news, which is, yun nga yung ebanghelyo ng Panginoon. So, as we continue, inisip-isip ko yung mga bagay na nung ako'y kabago-bagong Kristiyano sa ating simbahan way back 2003, lagi kong pinapasalamatan ang Diyos sa mga taong ginamit niya na kasi though may talagang may isang discipler nagtutuktok sa isang disciple, but then we can add, we can contribute sa paglago ng faith ng isang tao. Kunyari ako napunta sa puder ko, yung isang dinidisciple ng kapatid, meaning napunta ng Camp Dangwa nung ako pa nandun. So maging contributory ako sa kanyang faith, as I continue naman sa lugar namin, na i-impart din sa kanya or ibahagi din sa kanya or i-share din sa kanya yung mga kaalaman ko rin. So again, in my part, nung una ay of course ang main discipler ko sa ating church, kasi I came here kasi talagang nag-decide ako na mag-church. Salamat sa inyong nauna dito, kasi nung hinanap ko yung mga anak ko, nandyan sila sa mas taas noon. I was then using my camouflage na shorts in paradak jay kutsi ijay to fetch my si Maureen at saka si Bubuy tayo nung araw. And then again, God reminded me my vow to Him nung many years, nung high school pa ako, na sabi ko, Lord, pagka magkapamilya ako ay dadalhin ko sila sa Baptist Church, kasi I was then attending a conservative Baptist church noong araw sa Trinidad. Pero nagawa ko yun nung medyo kinasama ko muna si Satanas ng ilang taon. But then, alam nyo yung sinasabi ng Biblia na vow, pag tayo ay nag-vow, hindi pala yung nakakalimutan ng Diyos. Kasi talaga yung nangyari sa Christian life ko, that time na medyo there's something wrong sa aking buhay, ay pinaalala ng Diyos yung vow ko sa Kanya. And that is why ginamit yung simbahan sa taas na, kunyari, sinundo ko lang yung mga anak ko. Kasi nung araw, yun nga, niloan ko ti sweldo ta and paaramid ko dyan balay ko. So kulang na yung sweldo ko para tustusan ang pag-aaral ng mga anak ko. And so I have to drive taxi kahit Sunday. And then, yun nga, to cut the story short, ay pinaalala ng Diyos yung promise ko sa Kanya, at pumunta ako dito. Pagkatapos ng service ay in-approach ako ni Brother Chris at pinaalala yung salvation. And then nag-deal siya ng baptism. I was not baptized sa church na pinag-aatendahan ko nung araw. Kaya the time, kaya tama talaga yung yung Acts chapter 2 verse 41, 42, no? Sumunod ako sa water baptism, and then, ayun na. With the series of preachings ni Pastor nung araw, ay, mayat sirrak na. Wala akong, I have to tell you, mga kapatid, wala akong inisip noon na ma-offend. Kasi willing akong matuto. Actually, may binigay si Pastor na Biblia ko noon. Binigay ko sa isang kapatid ko yon.
Actually, kasi nangailangan siya, Manong, sabi niya, kailangan ko ng Biblia. So, sige, alaam da ito, amok nga, anadam to paimot lang. So, until now, meron pa naman sa kanya. Halagang pinag-aralan ko. So, I thank God for our pastor sa tinuruan tayo kung paano ipaglaban ang tama, ano? Yung katotohanan mula sa salita ng Diyos, yung basic doctrines, actually. Kaya nga, isang bagay na dapat natin talagang pasalamatan, yung ibang mga Christians nagdadivert ng pananampalataya. Pero salamat sa Panginoon dahil tinuruan tayo ni Pastor ng doktrina ng salita ng Diyos na talagang ano yun, buti na lang talaga, napunta tayo sa ating simbahan. And yung importansya ng pag-attend ng church services, talagang, ayan, kaya, oray no adayo, kailangan agawid ag-attend ti services tayo. And then, of course, yung nakita ko talaga yung pag-ibig ni Pastor sa mga members. So sana yun ang tignan natin mga kapatid. Sinasabi ko na sa inyo, kung sino yung siguro yung isang pinakamatagal na kasama ni Pastor sa ating church, ako na yun, nung siya ay dumating dito. At nakita ko yung pagmamahal niya sa atin. Kung tayo pinapagalitan kasi mahal tayo. Hindi ko mabilang kung ilang beses akong pinagalitan ni Pastor. Pero salamat kasi sa ating ikatututo, no? So ang nag-disciple sa akin, one of them is primarily ang ating mahal na pastor. And then of course, that same year, October 2003, dumating si Major Basilan. At kinuha niya ako as one of his staff sa Civil Relations Service. Insuro na kanyak no kas ano paano yung diplomatic approach, kung paano ka makiusap sa mga may katungkulan. Asjay, para maipasok natin ang ebanghelyo. And so, nagtuloy-tuloy yun. Kahit na kinuha na ni Lord si Sir, ay nagtuloy-tuloy yung mga ministries na silimulan natin ng araw. At of course, yung isang hindi ko makalimutan, masipag siyang maghanap ng may lamay. Danatayan ngay. Kaya kami nagtatrabaho ng araw, kahit gabi nagtatrabaho kami. Lagi kami sa lamay. Ayan. And then of course, one of our faithful members sa ating church, one of our elders, na kinuha na rin ng Panginoon, si Brother Chris. Nung pagdating ko dito, siya ang nagturo sa akin kung ano ang ministries dito sa loob. Kung paano mag-usher, no? Kung paano, yan, lahat. Kaya, those are my treasures sa buhay ko with regards sa aking Christian life. Thank you, I thank God for them kasi sila yung ginamit ng Panginoon para ma-disciple ako. And with our music ministry, naalala ko one time, ginamit namin yung Toyota Cressida ni Brother Chris kasama si Pastor. At ang mga kanta doon ay McCurdy's lahat. Fundamental difference. Mga kanta doon sa First Baptist Church ng Hammond, Indiana. And those dagay cartridge nga dagay idi napanak ijay Africa, dala-dala ko yung mga yon. At yung gamit kong sasakyan ay Buffalo, Land Cruiser na Buffalo, na ang nakasalpak doon ay cartridge, no? So pinapatugtog ko yan. Ang trabaho ko noon, transport officer ako. Alas 4 ng madaling araw, susunduin ko yung mga empleyado sa barangay or sa baryo, dadalhin ko sa team site, and then ibabalik ko na naman ng hapon. At ang mga pasahero ko ay mga Muslim, mga Hindu, mga Buddhist na counterparts namin sa kapulisan, at mga Kristiyano. Pero pagka pinapakinggan nila yung mensahe ng kanta, ina-appreciate naman nila. And so, one way kung paano tayo makapag-minister, hindi man nila tanggapin kung mag-share ako ng salita ng Diyos, pero yung sounds, yung music sa aking sasakyan ay nagugustuhan nila.
And so, things na lagi kong, kahit nagmamaniw ako, lagi kong inaalala yung mga bagay na yun. And kung sino, ako ngayon ay naging part sila ng buhay ko, kaya siguro ganito rin yung Christian life ko ngayon. Bagay na again, pinapasalamatan ko sa Panginoon. So factors to consider in discipleship. Number 1, a discipler must strongly believe on the truth of the gospel. Yung katotohanan sa salita ng Diyos sa Ebanghelyo, Panginoon, mga kapatid, ay kailangan tayo mismo na discipler ay paniwalaan natin. Kasi from time to time, may mababalitaan tayo dito, nagdi-disciple. Nung dumating yung pagsubok sa buhay niya, iniwan niya yung kanyang ginagawa at yun, sumunod saan doon sa kung ano yung gusto niyang tahakin na susunod na yugto ng buhay niya. So, with this, minsan may question sa sa kung naniniwala ba talaga tayo sa katotohanan ng pinapahayag natin? Young people tayo, mga kapatid. Hindi sana ito maging excuse sa inyo. Hindi, bata pa kami, hindi man namin masyadong nauunawaan yan. Kasi lahat, pare-parehas naman yung kinakain natin. Ano po? Yung salita ng Diyos, pare-parehas naman. And we are taught na mag-take note, lahat yan. Nandyan lahat, so i-review natin. And we are taught na kung paano mag-disciple, paano mag-soul winning, pare-parehas naman yung instruction sa atin. So sana walang maging rason from young people hanggang sa pinakamatanda sa atin. Para sabihin natin na hindi ko masyadong na-appreciate or naunawaan yung binabahagi ko, kaya medyo saka na lang muna yan. So kawawa ang gawain ng Panginoon. Just kanina, may nagsabi na kasama ko sa ministers group, na may 4 na kabataan tayo. 2 doon ay matagal na dito na kabataan. Yung 2 ay bago pa. At sila ay magdamag sa computer shop. And yet, nagdi-disciple ka. Tapos pumupunta ka sa computer shop, magdamag, na hinahanap ka ng magulang mo. Yung paniniwala natin, mga kapatid, sa ating pinapahayag sa tao ay intindi nating maigi. At hindi ito katahang isip lamang. Dahil isang proof na totoo yung ebanghelyo ay ang tao na mamatay. Ang last na preaching ko sa patay ay sa lamay ni Sister Catherine na nakagarapon. Ta-incremate da. Parang nakakapanibagong mag-preach sa nakagarapon. Pero hindi magbabago ang ebanghelyo na isinashare natin. So, kaya ang ibang mga believer they are hesitant to disciple others kasi kulang sila ng confidence. Kulang sila ng confidence dahil hindi nila masyadong hindi nila masyadong nauunawaan yung katotohanan sa ebanghelyo. And that is why uray no anya ikasa tayo nga group leaders nga mang-encourage iti members tayo. Awan lang ta, dangdangag. Ay awan naming sangkot nya ti tangken ti ulo ti kakabsat no minsan. Anyways, ganun talaga ang buhay natin. Kasi we're serving a God na hindi natin nakikita. Yun ang isang bottom line kasi ng lahat Hindi natin nakikita ang Diyos. Kita pati ti Kristiyano ngamin or ti tao. Kita pa sakto mamati. But then, mapalad ang siyang hindi nakakita sa akin pero naniniwala, sabi ng Panginoon. No. So it takes true faith, totoong pananampalataya sa Panginoon para talagang ma-appreciate natin, ma-enjoy natin yung truth na sa ebanghelyo na ating pinapayag sa tao. Kung makita natin dito, as a discipler ay siyempre paano yung binasa natin mga verses,
paano ma-appreciate ng isang tao na si Hesus Kristo ay, shall we say, Jesus is the light. Siya ang ilaw sa ating mundo. Na itong light na ito ay a disciple who will follow Jesus Christ will never walk in darkness. Kung ikaw mismo, you're walking in darkness, o kaya, anong ginagawa mo? Kasi wala na nga si Yesu Kristo. Kaya tayo na yung representative, the ambassadors of Christ, and masasabi natin, Jesus is the light of the world. And masaya tayo na isang araw, itong kapatid na ito ay he will no longer or she will no longer walk in darkness kasi naintindihan niya naunawaan niya na ang ilaw sa ating buhay ay wala tayong ibang susundin. Hindi na yung kadiliman, kundi yung ilaw ng ating Panginoong Jesucristo. Ma-appreciate ng isang disciple, maunawa ng isang disciple natin kung sasabihin natin, pangalawa, Jesus is the good shepherd. At tayo yung mga sheep, And good shepherd, hindi lang siya shepherd, kundi good shepherd. Ang shepherd ay walang ibang ginagawa kundi alagaan yung mga tupa, Much more sa isang good shepherd. At ito sasabihin natin sa ating disciple, alam mo, ang Panginoon natin ay siya ang nagbabantay sa atin. Pag tayo natutulog, binibigyan tayo ng buhay sa umaga. And then, sabihin natin sa disciples natin, Jesus is the bread of life, na kung saan minsan, dahil sa ating physical na pangangailangan ay, doon tayo nakafocus sa temporary na mga bagay-bagay. Yet, sabi ng Biblia, salvation resulting to eternal nourishment rather than yung temporary physical na food natin, So, salamat pala, sabi ng disciple natin. Kasi itong buhay na walang hanggan na tinanggap ko ay it will nourish my soul eternally, So, yun. Itong mga bagay, as I said, bago natin ihayag ito sa ating mga disciples ay sana tayo mismo muna. Tayo muna ang nakakaunawa nito. Na kung saan ay anumang bagay, Let me just basahin ko lang itong bato para hindi tayo magtagal. Itong yung Maoism, na isang founder ng communism, si Mao Zedong, bata pa lang ang mga Chinese, wala na sila ibang sinisigaw kundi yung pangalan ni Mao Zedong. So hanggang ngayon, iyon ang problema ng bansa natin, yung komunista, So, itong jihadism, ito ay yung militant Islamic movements na at young age, sila ay tinuturuan to kill the infidels. Sino yung mga infidels? Yung Kristiyano, yung Hudyo, yung hindi nila kareliyon, And they're doing that para makarating sila sa paraiso. And mind you, may 72 virgins na nag-aantay doon. Apay kano nga, dapay lang butal na nga duwa, di pa lang nga 70. And so itong mga kulto, which makita natin yung sigasig nila, nakakaya kung tayo mismo ay may question mark sa paniniwala natin sa katotohanan sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. So that's number one. And the last point is, a discipler should bear in mind that the gospel of Jesus Christ changes lives. Nakakapagbago ng buhay ng tao ang ebanghelyo, ang salita ng Diyos. Nung sinabihan ako ni pastor na akong magsasalita ngayon, hindi ko na palalayuin. Bakit? Kapag maghahanap ako ng mahirap na mensahe, ako'y
Ako ay na-bless na, ako ay na-encourage na sa pangyayari kaninang umaga. Kasi sa morning devotion, ang host ay mga tatay, two of my companions ay parehas ko nga sanger, idi. Parehas ko nga bartek. At ang salita ng Diyos, ang gospel ay binago kaming tatlo. Mas maganda na ito. Sigurado ito na second point natin. Kasi nangyari sa amin. Kaya itong si CJ at saka si Sarah, hindi na nila ako naabot na nagiinom ng alak. Mas mapalad sila sa tatlong nauna. At ayan, with the rest of our life, or yung buhay namin, yun yung usapan namin kaninang umaga, na dapat kilalanin natin kung sino ang founder ng pamilya at siguraduhin natin ang foundation ng ating Christian life. I thank God kasi siguro one factor na kaya ako mismo makakapagsabi kung ano ang level siguro ng Christian life ko. Yung foundation ng Christian life ko kasi ako nakakaalam ng sarili ko. Kaya hindi ako nagpapatinag. One factor is dahil sa mga nag-disciple sa akin. Sa tatlong binanggit ko kanina, ay ginamit sila ng Panginoon. Kaya I would say yung pundasyon ng Christian life ko ay strong. Bakit ko sinasabing strong? Dahil hanggang ngayon, ay masaya kong pinaglilingkuran ang aking tagapagligtas. Amen? Sana ganun tayong lahat as I hear yung si Brother Rene na kumanta dito. Natutuwa ako, kasi yung nag-disciple sa kanya at saka ako ay yung ating pastor. Kaya tingnan mo, walang nota na sumablay kanina, First time na marinig natin si Kuya Rene na kumanta dito. Siguro kumakanta sa Cagayan pero dito hindi ko pa narinig . At walang sumablay. Bagay natin Christian yung country gospel songs na kankantaan niya. Amazing Grace kada how great thou art kung kuna na ijay. And so I'm so happy na makita ang ating kapatid na masayang kumakanta dito. And nakakapagbago ng buhay kasi yung pinagsalita kami ni Pastor kaninang umaga, ano ang masasabi nyo? Yung buhay nyo ngayon at saka yung buhay nyo noon. Masaya. Hindi kami nagpang-abot sa Lakandula or sa Asuan, ijay Daguhoy. Nagpang-abot na kami dito sa simbahan, mga kapatid. Yung mga kasama namin, umalis na dito. Ayaw na nila. Wavering yung kanilang Christian life. Salamat nung nakasama ko si Brother Johnny, si Brother Edgar. Mula nung nagkasama kami hanggang hindi pa kami nag-iiwanan, magkakasama pa rin kami. So, sabi ko, isang blessing talaga na tinatawag ka ni Pastor sa isang gawain na pagkakatiwalaan ka. Hindi ka naman tatawagin sa isang bagay na yan kung wala siyang nakita na pagmamahal mo sa gawain ng Panginoon, mga kapatid, So para safe tayo, ayusin natin yung paniniwala natin sa katotohanan mula sa salita ng Diyos. At ang ginagawa natin sa mga tao, tandaan natin yung naiko-contribute natin sa nation building ng ating bansa. Na ibig sabihin, marami pang magiging katulad namin na binagyo ng Panginoon na dating umiinom ng alak, ngayon hindi na. Isang bisyo pa lang yung sinabi ko. Isipin natin kung ano ang magagawa natin sa komunidad na kung saan tayo kabilang. Mababawasan ang problema ng barangay, ang kapulisan. Tignan nyo yung ating magiting na investigador ng Station 4. Nandito siya na ngayon.
chief investigator, na-promote ng chief clerk. Apo, gaasam. Pero dahil sa dami ng problema sa ating, sa kanyang nasasakupan ay aduti uban ng siyak. Ayaw ko nang madagdagan, kaya nag-retire na ako. Pero tignan niyo siya, ano? Yung edad niya sa edad ko, 2 lang yung gap namin. Pero ada yung laklakay tirupa ng siyak niya. Joke lang, Brad. Well, again, thank you for the opportunity na pinapagsalita tayo ni Pastor dito. Minsan, naisip ko, napapagod din si Pastor eh. No iso na amin ti ag-preach, nakakapagod din. At as a preacher, like him, jepe lang may sangamin saing arami ng mapo. Talaga, well, biyaya ng Panginoon kung paano natin nalalampasan or na-enjoy itong mga bagay na ito. And so that is why kung minsan we'll just ready ourselves. Kasi kung sabi ni Pastor, ikaw sikat ti agsao or sikat ti ag-speak, then gampan natin yung tungkulin natin na kung saan mag-glorify natin ang Panginoon. And so with this, once again, salamat sa pakikinig. To God be the glory. Thank you, Brother Tom. Alam nyo, makinig muna. Everybody down, please. Mamaya na yan, Brother Edgar, bayan mo na yan. Kinig mo na. Makinig kayo, ha? Alam nyo, hindi na natin i-strengthen yung verse, Next time, babalikan natin yung ginamit ni Brother Tom. Pero alam nyo, makita natin yung, kung kayo ay nakikinig, ay ang maririnig nyo, mga kapatid kay Brother Tom, ay ito yung bunga ng gospel sa kanyang buhay. Yung bunga, yung fruit ng gospel sa kanyang buhay. Totoo yan. Hindi natin maitanggi, hindi natin maitago na nung tayo nakarinig ng ebanghelyo, kung totoo tayo na nakarinig, kung tinutuo natin yon, magbubunga at ang bunga ng ebanghelyo ay ito, pagbabago ng buhay. Kaya, makinig kayo, okay matulog. Hey! Kaya mahalaga ang preacher. Nakuha niyo mga kapatid? Alam niyo ba kung ano ang isa sa mga emphasis ng verse na yon is preacher. The word preacher. The word preacher. Susunod, natin yon mga kapatid. Pero yun ang gusto ko makita nyo. Yun sa how they shall call without a preacher. Alam nyo ba yung mga kapatid? Ang preacher ay dapat, mga kapatid, it should be a man of God. Ang preacher should have the wisdom of God. Ang preacher ay dapat faithful sa tumawag sa kanya at sa kanyang salita. Yan dapat ang preacher. Isang mensahe lang, tama yun, mahirap gawin. Kaya kanina nga, kasi nakalimutan ko talaga kagabi. Kanina, devotion sa mga full-time. Sabi ko kay Gilbert, ikaw muna mag-preach sa mga kalalakihan. Nakatunga nga lang sa akin si Gilbert. Sabi, ikaw mag-preach sa mga kalalakihan. Ganun lang siya eh. Ikaw. Alam niyo mga kapatid, hindi madaling maging preacher. You know, during the time of Jeremiah, sino ang naniwala kay Jeremiah during his time? No one believed him. Naunawan niyo yun? Ang preacher mahalaga. Mas mahalaga pa ito sa trabaho ng presidente ng bansang Pilipinas. Mas mahalaga pa ito sa trabaho ng mga senador na walang ginawa kundi nagbangayan. Naunawan niyo mga kapatid? Nakita niyo siguro kung gaano kahalaga ang trabaho ng preacher.
Kaya makita nyo dito, pag may nagpipreach dito, nagpipreach kami dito, lagi kong sinasabi, huwag matulog! Pero tulog pa rin. Ha? Oo, mga kapatid. Pero, kung walang preacher na masigasig, saan tayo pupunta? Tama nyo, sabi ni Brad, napakatigas ang ulo natin. Oh, honestly, mga kapatid, ilang beses din na pinagsasabihan ko yan si Brad doon. Maraming beses yan. Kahit hanggang ngayon. Trabaho ko yun bilang preacher Kaya pag kayo pinagsabihan, huwag kayo ma-offend. Dapat pa nga magpasalamat tayo Ganon ka-importante, mga kapatid, ang preacher. Kaya ngayon, I hope nakinig tayo at may naunawaan tayo, natanggap tayo na mensahe ng Diyos. Amen. Alam nyo, walang tumatayo dito, mga kapatid. Walang tumatayo dito. Pagtayo pa lang namin dito, ewan ko lang sa inyo. Ako, pag pinatayo ko yan, si Brad Tom, si Brad Juni, si Brad Edgar, yung mga tumatayo sa atin dito, mga kapatid, ibig sabihin, testimony pa lang nila, si Brother Chris nung araw, ay hindi naman siguro basta-basta yan. Amen? Ha? Kaya, mga kapatid, every time na makikinig tayo sa preacher, makinig ka. Sapagkat ang dinadala sa atin ay salita ng Diyos. Amen? Mensahe mula sa langit. Nakikinig tayo? Kung nakikinig kayo ng balita, YouTube, Facebook, mula sa presidente, attentive kayo pag nagsasalita sila. Pero mga kapatid, mas makikinig ako sa mga taong ito. Bakit? Ang dinadala namin sa inyo, mensahe mula langit. Hindi mensahe mula Malacanang. Hindi mensahe mula sa Senado. Hindi mensahe mula sa Kongreso. Mensahe mula sa langit. Kaya dapat makinig tayo, huwag matulog. Ha? Tumayo po tayo lahat. I hope na kinausap tayo ng Panginoon mula sa mensaheng yan. What if we don't have a preacher? Ha? Makinig. Come on, mga bata. Come on. Let's talk to God. Paano kung wala tayong preacher? Paano kung wala tayong Pastor Ed, Pastor Hill? Paano wala tayong mga pastors? Yung matinong pastor. Paano kung wala tayong mga preachers? Paano kung wala tayong mga soul winners? Sabi ng Biblia, how they shall call, how they believe, how they shall hear without a preacher. Kaya nga po, tuwing may magpipreach sa atin dito na preacher, makinig po tayo ng buong puso. Dakilang Diyos na mapagpala at makapangyarihan po sa lahat. Thank you, O God, for the fruit and the product of godly preachers, O God. Ito po yung aming mga buhay. Salamat po. Kaya dalangin po namin na salamat po sa mga soul winners, Panginoon. Hindi napapagod, hindi nagtumitigil. They don't stop, they don't quit, O God. Thank you, O God, for their faithfulness. Hindi naman po namin maitago, Panginoon, that we are the fruit of Pastor Ed, Pastor Hill, O God. We are the fruit of faithful preachers, faithful pastors. Mula doon, Panginoon, kila Apostol Pablo,
yung mga apostles, Panginoon, mula sa inyo. Panginoon, salamat po na ipinarating niyo po sa amin ang inyo pong ebanghelyo. At nakarating po sa amin na hindi po nabago at nagbago. Sapagkat kailanman hindi po dapat baguhin, sapagkat hindi po nagbabago ang ebanghelyo ninyo. O Diyos, salamat po. Thank you for using Brother Tom this afternoon, O God. Bless his family, his life, yung kanyang ministry, Panginoon. Continue to use him faithfully. At ganoon din po, Panginoon, ang mga members ng simbahan nyo na ito, Panginoon. Use them faithfully, O God. Hanggang sa mga soul winners, hanggang sa bawat isa. Salamat po. Thank you for loving us. We love you so much, O God. In Jesus' name we pray. Amen. So